Hey! Magandang araw mga kasisid. Welcome back po sa aking channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre welcome na welcome ka. Kaya kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like o i-share. Galing sa bahay mga kasisid ay halos 30 minutes na biyahe bago nakarating dito sa spot. Ay binalikan natin yung spot na puro samaral yung isda, o halos karamihan ay samaral yung nagpapakita sa bawat pag-ambush mga kasisid. Ito, kalmang kalma, maganda yung panahon, kaya sana makadali tayo sa araw na to. Kaya samahan nyo akong muli mga kasisid, solo dive lang to. Dito tayo ngayon sa samaral spot. Sana may mahuli. Ayun si kuya. Maliaw daw. Maliaw. May janda. May janda. Kumita. Ano yung ball? Ha? Wow. Isda lang mo yung kwan? Pana? Medyo nara. Marangan? Tawang likaran? Kaya kami lang kumita. Bago ka pa lamang? Aw. Ayun, nangugi. Saan? Isda? Pero maliaw na to? Malinaw din daw. Ayos. Habang nagpe-prepare ako mga kasisid ay dumaan ito si kuya, yung may dalang sagwanan. Nag-usap kami sa salitang Kuyunon. Ito yung native language dito sa Palawan mga kasisid. Kapag tiga Palawan ay siguradong marunong magkuyunon o di kaya ay nakakaintindi. Kaya shoutout po sa mga Kuyunon digi natin sa Palawan mga kasisid. At dito unang dive o warm up dive ay ambush yung ginawa natin dito dahil hindi ganun kalinaw. Talagang malabo mga kasisid, saktong makita lang yung isda pero hindi gaanong makita sa malayo. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo dahil wala na naman tayong ulam. Baka lumabas na naman yung mga dilata na nakatago, kaya dive tayo ngayon. At dito sa susunod nating pagsisid ay ito, merong nakatingin sa aking alatan kung tawagin, o yellow dot sweet lips. Ito yung lip fish sa buhangin mga kasisid. At sakto naman nung kinalabitan ko ay bullseye. Ibig sabihin ng bullseye mga kasisid, talagang tinamaan sa mata. Ito ang literal na bullseye mga kasisid dahil namata. Wow! Habang nag-aayos ako ng pana mga kasisid ay eto, lumapit na kaagad yung kawan ng kawayanon. Pero hindi pa ganun kalalaki, halos kalahating kilo yung pinakamaliliit. At merong malaki na sumasama. Kaya dahan-dahan kong binaba, pero medyo mailap dahil nga sa malabo yung tubig mga kasisid. Usually kapag ganitong kawan ng kawayanon, kapag malinaw ay hindi sila ganun kailap, pero yung time na yung mga oras na to ay mailap sila, halos
malilikot o mabibilis yung kanilang paglangoy, kaya hindi natin tinamaan yung malaking kinalabitan natin dito dahil advance yung pagkalabit natin, pero biglang lumiko, umilag mga kasisid, kaya hindi natin natamaan, sayang. Pagdating sa unahan mga kasisid, isang lobster na napakaliit. Kala ko good size na, pero maliit pa pala, kaya pinabayaan muna natin yan. At yung sumunod na pagsisid ay ito, kawan ng samaral yung dumaan, kaya lang mabibilis yung kanilang paglangoy, pero napakarami sa paligid mga kasisid, kaya antay tayo ng merong lumapit para ito ay makalabitan natin. Pero talagang malilikot, halos biglang nagugulat, kaya pahabol na tira yung ginawa natin dito nung meron tayong na-timingan mga kasisid. Pero ito ang nangyari, kitang kita mga kasisid, umikot-ikot, pero nung hinila ko, wala na, nakawala, sayang. Mailap, labo kasi. Wala tayong magawa mga kasisid, ganun talaga. Minsan ay merong isda na hindi para sa atin, kaya move on tayo. Eto, next dive, ambush ulit yung ating ginawa dito. Dahil paikot-ikot lang sa paligid yung mga samaral, kaya lang mabibilis yung kanilang paglangoy, hindi ganong lumalapit. At dito meron na akong naisipan na target, isang labahita, good size na, kaya para hindi lugi sa biyahe, inalabitan na natin yan. At ito yung pangalawang isda ngayong araw mga kasisid. Pagkatapos ko mag-reload ay sa unahan lang ng konti, merong samaral na pumasok dito sa butas, kaya sinisilip ko kung maaninag ba, kaya lang biglang pumasok sa pinaka loob-looban, kaya hindi na makita mga kasisid. At dito nagantay na lang ako ng isda na pwede nang mapana na o merong dumaan, kaya tumitingin-tingin ako sa paligid nang biglang lumabas yung samaral na nakita ko sa butas, lusutan pala. Kaya yun na yung naging target natin mga kasisid, at pahabol na tira, tinamaan. At dito, ingat-ingat lang sa paghahawak ng isda mga kasisid. Timing lang, dahil kapag natusok o natinik ng isdang ito ay mawawalan na tayo ng ganang mamana dahil sobrang sakit nito. At sumunod na sisid mga kasisid, ito isang alatan o yellow dot sweet lips yung nakalabitan sana natin, kaya lang napigtas naman, napataas yung tama sa may malambot na parte, kaya ayun, lumangoy pa mga kasisid, sayang. Pero hindi naman yun mamatay, kaya okay lang mga kasisid. Malay natin makita natin ulit sa ating pagbabalik. At sumunod na dive ay samaral yung target ko dito, dahil malaki na,
Kaya sakto naman nung nakalabitan ko, napakalapit, diretso hanggang monoline mga kasisid. At yun, pinulukot pa sa corals, kaya hindi natin mahila yan. Pahinga tayo bago balikan. Kung napapansin nyo mga kasisid ay mababaw lang yung spot, dahil yung bahuran na ito ay napakalapad at walang pangantuhan. Parang flat lang siya na bahura na may pinakamalalim lang halos 10 meters. At dito yung may mga samaral halos 8 meters lang ito mga kasisid. Kaya okay lang kahit na solo dive, pero hindi pa rin tayo magkumpiyansa. Kailangan pa rin nating i-relax yung katawan natin bago sumisid ulit. At yung sumunod na sisid mga kasisid, sayang ito yung nakakapanghinayang dahil maikli yung pana na dala natin, kaya dinikita natin ng konti itong chay naman sana. Hindi pa tayo nakaka-unlock nito. Sobra 1 kilo na rin sana itong chay naman na ito, kaya lang hindi natin na-meet yung tamang distansya para kalabitan, kaya ayun, hindi natin naabot. Sayang, unlock na sana. At move on tayo mga kasisid. Isang malaking manunggol dito, yung merong naka standby na mga samaral o rabbit fish, kaya dahan-dahan kong nilapitan pero bigla namang lumayo. At dito mga kasisid, malayo yung aking tingin dahil tingin ako ng tingin sa aking harapan. Yun pala, nasa gilid ko lang yung samaral na lumabas sa manunggol na ito. Napakalapit pero hindi ko maikot yung pana dahil mabubulabog. At inabangan ko dito sa kabila pero biglang sumirit yung kanyang paglangoy. Napakatalino ng samaral na yun mga kasisid, kaya wala tayong nakalabitan doon. At tuloy-tuloy lang sa pagsisid dahil sa may unahan may malaking bato. At meron na namang rabbit fish akong nakita doon, kaya inantay ko dito sa malayo kung magiging curious ba siya. At eto na nga, 3 piraso. Agad-agad na lumapit mga kasisid itong napakalaki. Kaya eto na yung syempre ang ating target. Kaya dire-diretso hanggang monoline. Talagang napakalapit ng pagkakakalabit. Masyadong malikot mga kasisid yung rabbit fish na ito, kaya tinukuran ko na ng pana para hindi na makagalaw at mahawakan ko na maganda dahil malaki, halos kalahating kilo yung samaral na ito mga kasisid. Napakalaki, kaya ayos na. Bilangin nyo na lang mga kasisid kung ilang samaral na yung ating nahuli, dahil mamaya malalaman nyo kung ilan. Panuorin nyo po hanggang dulo. At eto, another rabbit fish naman yung bahagyang hinabol ko dito, pero malayo, hindi ko ma-meet yung gap, kaya hindi ko na hinabol mga kasisid. Hinantay ko na lang na lumapit at hindi tayo nagkamali. Dahan-dahan silang na-curious at dahan-dahang bumabalik. At dito meron na tayong nakitang malaki-laki at medyo mataba, kaya ito na yung naging target natin mga kasisid. At sakto naman nung pagkalabit ay maganda yung pagkakatama. Wow!
Medyo malikot yung samaral na to mga kasisid. Alanganin na hulihin, pero hindi tumagal ay napagod rin at tinuhog ko na dire-diretso hanggang tali mga kasisid dahil nagkaroon na ng agos. Mahirap na hilain yung buya papalapit, kaya diretso na lang sa tali dahil kapag inanod yung isda ay didiretso na rin hanggang buya. At dito sumunod na sisid. Meron ako nakitang tatlong samaral dito sa aking bandang kaliwa, pero maliliit pa. Yung target ko talaga ay yun doon sa may malaking bato sa unahan. Merong naka-standby na malaki, kaya inantay ko dito, baka sakaling lumapit mga kasisid. At hindi tayo nagkamali, lumapit talaga, kaya nakalabitan natin ito. Tuloy-tuloy lang sa pagsisid mga kasisid dahil napakaraming rabbit fish dito, kaya hindi na natin tinigilan yan. Meron na naman ako nakita dito, naka-standby na naman sa may malaking bato. Talagang paborito nilang tambayan yung mga ganitong malalaking bato mga kasisid. Hindi gaanong malalaki yung samaral na to, pero mataba dahil yung mga lampas kalahating kilo o yung kalahating kilo ay medyo payat na mga kasisid. Kaya ito, pinagtiyagaan ko ito kahit hindi pa ganong kalaki dahil ganitong size yung mataba na klase ng rabbit fish. Dito ay yung isa yung target ko, kaya lang biglang nag-change target ako dahil biglang lumayo at malayo natira. Kala ko hindi na abutin, pero tinamaan pa rin mga kasisid. Natsambahan. Next dive mga kasisid, ambush yung ginawa natin dito dahil wala na tayong isdang makita. At pumwesto ako dito sa may buhangin dahil sa aking harapan ay merong malaking bato. Baka sakaling merong lumabas na rabbit fish doon, kaya antayin natin dito na merong lumapit mga kasisid. Pero nung paglingon ko sa aking bandang kaliwa ay napakalaking malaguno. Ito na sana yung pagkakataon para maiba yung ating huli. Kaso lang itong malaguno na ito ay masyadong mailap mga kasisid, medyo malabo kasi, kaya hindi ganong lumapit. At meron ng putian dito na pwede nang makalabitan, pero yung malaguno talaga yung gusto kong panain dito. Kaya lang ay out of range, kaya nagpa-dusting ako dito mga kasisid, yung nagpaalikabok, dahil kapag ganyan ay mapipilitan silang lumapit. Ayun na nga, nung nakita niyang merong maalikabok mga kasisid, lumapit. Kaya lang biglang nabubulabog sa mga dalagang bukid at merong nagpakitang kawan ng red bass. Kaya change target na naman ako. Red bass na naman yung tinarget ko dito mga kasisid. At meron na namang lumapit na bluefin trevally. At medyo biti na tayo sa hangin dito, kaya ito na yung kinalabitan ko. Baka wala pa tayong makalabitan, sayang naman. Halos 1 kilo na rin yung bluefin trevally na ito, kaya ayos na rin. At ito yung huling video natin mga kasisid. Pero meron pa akong napana dito na
bayam at meron pa ulit na rabbit fish at dalawang bluefin ulit. At let's call it a day mga kasisid dahil napakarami na ng isda nating nahuli ngayong araw. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon yung sisid ko dito, kaya sobrang pagod yung naramdaman ko dito mga kasisid. Wala pang tanghalian, talagang mabuti itong ginawa natin na ito, talagang nagpagutom. Pero sulit naman yung sakripisyo natin ngayong araw mga kasisid dahil 10 piraso lang naman ng rabbit fish o samaral yung ating napana dito. 3 bluefin tribali at isang bayang at labahita at isang lipti. Ayos na rin. At habang nagmimerienda ako ng tinapay dito mga kasisid, merong 2 tao na napadaan at nabighani sa ating huli dahil malalaki nga daw yung samaral na aking napana. At pag uwi sa bahay ay meron ng nagpa-reserve ng 2 bluefin na talakitok, bibilhin daw. At ito yung nanay ko ay excited na rin na magsigang ng bluefin, kaya pinagbigyan na natin. Kanina, sobrang gutom. Sinigang na namin itong bluefin tribali mga kasisid, napakasarap. At yung ibang parte ay pinirito natin yan. Wow, lami kayo.